Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Kung pagod ang isip mo ngayon, kung pakiramdam mo ay masyadong maingay ang mundo at gusto mo lang ng isang tahimik na sandali, nandito ka sa tamang lugar. Hindi mo kailangang mag-isip, hindi mo kailangang sumabay, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Makinig ka lang, huminga ng dahan-dahan, at hayaan mong bumagal ang oras. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng pagod sa ingay ng lungsod at piniling lumipat sa isang munting probinsya kung saan ang buhay ay hindi nagmamadali. Walang sigawan, walang drama, walang kailangang patunayan. Isang kwento lang ng katahimikan, ng simpleng pamumuhay, at ng mga araw na sapat na kahit walang nangyayaring espesyal. Habang nakikinig ka, pwede mong ipikit ang mga mata, pwede mong ibaba ang balikat, pwede mong pakawalan ang bigat ng araw. Hindi mo kailangang tapusin ang kwento. Kung antukin ka, hayaan mo lang. Ang bawat salita ay dadaan ng dahan-dahan. Ang bawat katahimikan ay pahinga. At kung handa ka na, simulan na nating iwan ang ingay, ang pagmamadali at ang bigat. Huminga ng malalim, 1, 2, 3. At sa paghinga mong iyon, unti-unti nang magsisimula ang isang tahimik na paglalakbay, palayo sa ingay, papunta sa pahinga, sa Maynila. Kahit gabi na, parang ayaw pa ring matulog ng mundo. May businang nagmamadali, may motor na biglang sisigaw ang tambutso, may kapitbahay na parang gabi pa ang umaga. Nakahiga si Tina sa kanyang kama, nakapikit, pero gising pa rin ang isip. Sa labas ng bintana, may ilaw, may ingay, may mga kwentong hindi niya naman kailangan pakinggan. Huminga siya ng malalim, 1, 2, 3, pero kahit anong pilit, may humahabol pa ring tunog. Mga yabag, mga tawanan, mga sasakyang parang laging may hinahabol. Bukas na lang ulit, bulong niya sa sarili. Pero alam niyang bukas, ganito na naman. Sa Maynila, ang katahimikan ay parang bisita lang. Dumadaan, pero hindi nagtatagal. Napaisip si Tina, kailan nga ba siya huling nakatulog nang hindi napuputol? Nang hindi nagigising sa ingay? Nang hindi nagmamadali kahit sa panaginip? Napangiti siya ng bahagya, isang pagod na ngiti. Naalala niya ang isang beses. Nasa probinsya siya noon. Bakasyon lang. Pero tahimik ang gabi, tahimik ang umaga, tahimik pati ang oras. Doon, naririnig niya ang sariling hinga. Hindi ang hinga ng buong lungsod. Huminga siya ulit, mas mabagal, mas malalim. Gusto ko lang ng tahimik, bulong niya. Kahit hindi masaya araw-araw, kahit simple lang. Hindi niya hinahanap ang perpekto, hindi rin ang marangya. Gusto lang niya ng umagang hindi nagmamadali, ng gabing hindi sumisigaw. Sa gitna ng ingay ng Maynila, unti-unting nabuo ang isang desisyon. Hindi biglaan, hindi dramatic, kundi tahimik din. Isang paglipat, palayo sa ingay,
papunta sa katahimikan. At sa gabing iyon, habang patuloy ang busina sa labas, si Tina, sa wakas, ay nakaramdam ng kaunting gaan dahil alam niyang hindi na ito magtatagal. At unti-unti, habang nakahiga, pinikit niya ang mga mata, hindi para matulog, kundi para mangarap ng isang buhay na mas tahimik. Kinabukasan, hindi agad bumangon si Tina. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, tahimik. Parang kinakausap muna ang sarili. Hindi siya nagmadali. Wala namang hahabol sa kanya ngayon. Kinuha niya ang isang kahon. Lumang karton, may konting punit sa gilid. Parang siya rin, medyo pagod. Pero pwede pa. Isa-isa niyang hinawakan ng mga gamit. Mga damit na minsan niyang paborito. Mga sapatos na bihira ng isuot. Mga bagay na matagal nang nandyan. Kahit hindi na niya napapansin. Dadalhin ba kita? Pulong niya sa isang lumang bag. Tahimik ang sagot. Kaya iniwan niya muna. May mga gamit na madaling isama. May mga gamit na ayaw pakawalan. Pero alam niyang hindi lahat pwedeng isama sa bagong simula. Napatawa siya ng mahina nang makita ang isang sirang charger. 3 na ang katulad. Pero bakit itinago pa rin? Baka sakali, sabi niya. Pero alam niyang hindi na mangyayari. Habang nag-aayos ng gamit, napansin niya na mas mabagal ang oras. Parang pumapayag ang mundo na huwag siyang madaliin. Bawat tiklop ng damit, bawat lagay sa kahon, parang pagbitaw rin sa isang pagod, sa isang alaala, sa isang ingay. Huminto siya sandali, umupo sa sahig, nakasandal sa kama at tumingin sa paligid. Ang kwarto, na minsang puno ng gamit, ay unti-unting lumuluwag. At habang lumuluwag ang espasyo, parang lumuluwag din ang dibdib niya. Hindi ko pala kailangan ng marami. Bulong niya. Kailangan ko lang ng sapat. May mga gamit siyang hindi na inilagay sa kahon. Hindi dahil sira, kundi dahil hindi na niya kailangan. Kahit minsan pa silang naging mahalaga. Isang tasa, may basag sa gilid, pinagmasdan niya. Nginitian at iniwan sa istante. Hindi lahat ng iniiwan ay masakit. Ang iba, nakakapagpagaan. Sa bawat kahong napupuno, may kahong nababawasan sa loob niya. Napagod siya, pero hindi yung pagod na mabigat, kundi yung pagod na masarap sa pakiramdam. Tumayo siya, nag-inat, at tumingin sa mga kahon. Hindi masyadong marami, hindi rin kaunti. Sakto lang. Parang buhay na gusto ko, sabi niya. Hindi sobra, hindi kulang. Sa hapon, umupo ulit siya, tahimik, pinakikinggan ng paligid na parang ngayon lang niya napansin kung gaano kaingay. Pero imbes na mainis, napangiti siya dahil alam niyang malapit na itong matapos. Isa-isa niyang isinara ang mga kahon. Dahan-dahan, walang pagmamadali. At sa huling kahon, bago niya ito isara, huminga siya ng malalim, napapikit, at bumulong. Salamat.
Pero sapat na. Isinara niya ang kahon. Dahan-dahan. Parang ayaw manggising ng kahit sino. At sa katahimikang iyon, habang nakatayo sa gitna ng halos walang laman na kwarto, si Tina ay nakaramdam ng kakaibang gaan. Parang unang gabi ulit na pwede siyang matulog nang walang hinahabol. Maaga ang biyahe. Hindi dahil nagmamadali, kundi dahil gusto na lang niyang umalis. Tahimik pa ang umaga. Kahit sa Maynila, may sandaling ganito. Sandaling hindi pa sumisigaw ang mundo. Nakahawak si Tina sa kanyang maliit na bag. Hindi mabigat, hindi rin puno. Sakto lang. Sumakay siya sa bus. Umupo sa may bintana at ipinatong ang ulo sa sandalan. Umandar ang bus. Dahan-dahan. Parang alam nitong ayaw ni Tina ng biglaan. Sa simula, puro gusali pa ang nakikita. Ilaw, poste, kalsadang pamilyar. Pero hindi na niya mamimiss. Habang tumatakbo ang bus, unti-unting nababawasan ang ingay. Unti-unting humihina ang busina. Unti-unting lumalayo ang pagmamadali. Napapikit si Tina. Hindi para matulog, kundi para huminga. May katabi siyang pasahero. Isang matandang babae. May dalang bayong at amoy gulay. Ngumiti ang matanda. "Uuwi ka?" tanong nito. "Opo," sagot ni Tina. Kahit alam niyang hindi pa niya alam kung saan talaga ang uwi. Tahimik ang sumunod na sandali. Walang kailangang sabihin. Sapat na ang pag-uga ng bus. Sa labas, nagsimulang magbago ang tanawin. Mula sementado, naging lupa. Mula gusali, naging mga puno. May palayan. May bakanting lupa. May kalabaw na parang hindi nagmamadali sa buhay. Napangiti si Tina. Mahina. Parang ayaw manggising ng katabi. Ang bagal nila. Pulong niya. Pero parang hindi naman sila nahuhuli. Habang papalayo ang biyahe, parang mas bumabagal ang oras. At sa bawat pagbagal, mas lumalalim ang hinga niya. May ilang pasaherong bumaba. May ilang sumakay. Pero si Tina, nanatili lang. Nakatingin sa bintana. Hindi niya namalayan. Nakasandal na pala ang ulo niya. At bahagyang nakapikit. Hindi siya tulog. Pero hindi na rin gising. Ang bus ay patuloy sa pagtakbo. Ang mundo ay patuloy sa pagbagal. May isang sandali na halos wala na siyang marinig. Maliban sa hangin at mahinang ugong ng makina. At doon, sa gitna ng biyahe, napagtanto niya na matagal na pala niyang hinahanap ang ganitong katahimikan. Hindi ingrande, hindi exciting, pero sapat. Nang huminto ang bus, marahan, walang sigawan, walang pagmamadali. "Dito na po," sabi ng konduktor. Tumayo si Tina. Bumaba at sinalubong siya ng hangin, presko, malamig at hindi nagmamadali. Huminga siya ng malalim, mas malalim pa sa dati. At sa unang hakbang niya pababa, alam niyang malayo na siya sa ingay. Tahimik ang lugar. Parang kahit ang lupa ay ayaw gumawa ng ingay. Naglakad si Tina.
Bitbit ang kanyang bag. Mabagal. Walang nagmamadali sa kanya. At doon niya nakita ang munting bahay. Hindi malaki, hindi bago, pero tahimik. May maliit na bakuran, may damo, may puno sa gilid na parang matagal nang nandyan. Naghihintay lang. Tumigil siya sa harap ng bahay, tumayo, at tumingin. Walang bumusina, walang sumigaw, walang nagtanong kung bakit siya andoon. Kinuha niya ang susi, ipinasok, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Walang langit-ngit, walang biglang tunog. Parang handa ang bahay na tanggapin ang katahimikan niya. Sa loob, simple lang. Walang dekorasyon, walang sobra, pero may espasyo. Naririnig niya ang sariling hakbang. 1, 2, 3, napangiti siya. Dahil ngayon lang ulit niya narinig ang ganito, ang sarili niyang tunog. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang hangin. Banayad, hindi nagmamadali, parang marunong rumespeto. Umupo siya sa sahig, hindi pa inaayos ang gamit, hindi pa naglalabas ng kahon. Umupo lang siya, tahimik, nakapikit. May huni ng ibon sa labas, may mahinang ihip ng hangin, at wala nang iba. Ganito pala, bulong niya. Kapag walang ingay, tumayo siya. Naglakad sa bawat sulok, hindi para maghanap, kundi para makilala ang bahay. Maliit ang kusina, pero sapat. May bintanang tanaw ang bakuran. Ang kwarto, simple. Walang ilaw na masyadong maliwanag. Parang inaanyayahan kang magpahinga. Napahikab siya, hindi dahil pagod, kundi dahil tahimik. Delikado ito, bulong niya. Baka antukin ako bigla. Sa labas, may narinig siyang bata, tumatakbo, tumatawa, pero hindi nakakagising. Parang bahagi lang ng paligid. Umupo siya sa bangko sa harap ng bahay. Pinatong ang kamay sa tuhod at tumingin sa paligid. Walang kailangan gawin. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang habulin. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. At sa bawat hinga, parang mas bumibigat ang talukap ng mata. Hindi siya natakot sa katahimikan. Sa halip, tinanggap niya ito. Parang matagal ng kaibigan. At sa munting bahay na yun, na hindi maingay, hindi nagmamadali, hindi humihingi ng kahit ano, si Tina, sa wakas, ay nakaramdam ng tahanan. Hindi agad nag-ayos si Tina. Hindi dahil tinatamad, kundi dahil ayaw niyang madaliin ang katahimikan. Umupo muna siya, tahimik, nakikinig sa paligid, walang tumatawag, walang notification, walang nagmamadali. Kinuha niya ang unang kahon, binuksan, dahan-dahan, parang may natutulog sa loob. Isang damit, tinupi, isang pinggan, inilapag, isang tasa, inilagay sa istante. Walang checklist, walang oras na hinahabol. Kung matapos ngayon, ayos. Kung bukas, ayos din.
Huminto siya sandali, huminga, at napansin niyang mas mabagal na ang tibok ng dibdib. Sa bawat galaw, mas nagiging tahimik ang bahay. Hindi dahil nawawala ang tunog, kundi dahil nagiging pamilyar na ito. Nagwalis siya sa sahig, banayad, hindi nagmamadali, parang ayaw manggising ng alikabok. Napatawa siya ng mahina. Dahil sa Maynila, ang walis ay laging nagmamadali. Dito, kahit ang walis, parang marunong magpahinga. Inayos niya ang kama, hindi para maging perpekto, kundi para maging komportable. Umupo siya sa gilid, sinubukan ng lambot, napangiti, sapat na. Binuksan niya ang bintana at pumasok ang hangin, dala ang amoy ng lupa, damo, at araw. Masarap huminga dito, bulong niya, parang lihim. May mga sandaling titigil lang siya, nakatayo, nakapikit, humihinga. Wala siyang iniisip, wala ring kailangang isipin. Habang unti-unting nauubos ang mga kahon, unti-unti ring napupuno ang bahay, hindi ng gamit, kundi ng pakiramdam. Pakiramdam ng sapat, pakiramdam ng payapa. Sa hapon, umupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding, at tiningnan ang kisame. Tahimik, walang kailangang baguhin. Walang kailangang ayusin pa. Napapikit siya. Hindi dahil pagod, kundi dahil kalmado. Ang oras ay parang tumigil. O baka pinayagan lang siyang bumagal. At sa katahimikang iyon, habang ang araw ay unti-unting lumalalim ang kulay, si Tina ay natutong huminga muli. Hindi siya nagising sa alarm. Nagising siya sa liwanag. May pumasok na sinag ng araw. Tumaan sa kurtina. Tumampi sa kanyang mukha. Napadilat siya. Dahan-dahan. Parang ayaw guluhin ng sandali. Tahimik ang umaga. Hindi yung tahimik na walang buhay, kundi tahimik na may huni ng ibon. Narinig niya ang mga ibon, isa, dalawa, marami. Napangiti siya, parang bata. Parang unang beses ulit. Umupo siya sa kama. Walang pagmamadali. Walang kailangang habulin. Huminga siya ng malalim, mas presko, mas malamig, mas totoo. Lumabas siya sa bahay, nakapaa, at tumapak sa lupa. Malamig, medyo basa, pero masarap. Sa Maynila, ang unang hakbang sa umaga ay kadalasan minamadali. Dito, pinayagan siyang tumigil. Kahit sandali, nagkape siya. Hindi nagmamadali, nakaupo sa labas. Nakatingin sa paligid. May kapitbahay na dumaan, ngumiti, tumango. Walang tanong, walang usisa. Magandang umaga, sabi nito. Opo, sagot ni Tina. Mahina, pero totoo. May mga manok sa di kalayuan. May aso na humihikab. Parang lahat kakapagising lang din. Umupo siya sa silya. Hawak ang tasa. Mainit. Simple. Sapat. Napansin niyang hindi niya hinahanap yung cellphone. Hindi niya hinahanap ang oras. Naroon lang siya. Buo, gising, payapa.
Habang tumatagal ang umaga, dumadami ang liwanag, pero hindi ang ingay. May mga bata sa bukid, tumatakbo, nagtatawanan, hindi malakas, hindi nakakagising. Parang musika lang sa malayo. Pinanood sila ni Tina. Nakaupo, hindi sumasali. Masaya na siyang manood. Ganito pala, pulong niya. Kapag walang kailangang patunayan, huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. At sa bawat hinga, parang mas bumibigat ang talukap ng mata. Hindi dahil inaantok siya, kundi dahil kalmado. Ang unang umaga sa probinsya ay hindi enggrande. Walang fireworks, walang announcement, pero sapat. At minsan, iyon na ang pinakamaganda. Umupo lang siya, nakatingin sa umagang unti-unting nagiging tanghali. Walang iniisip, walang hinahabol. At sa katahimikang iyon, si Tina ay ngumiti, tahimik at buo. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay si Tina. Hindi dahil maingay siya, kundi dahil tahimik. At sa lugar na iyon, madaling mapansin ang katahimikan. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa harap ng bahay, may tumigil sa bakod. Isang matandang babae, may dalang bayong. "Bago ka lang dito?" tanong nito. "Banayad, walang usisa." "Opo," sagot ni Tina. Nakangiti, medyo nahihiya. Inilapit ng matanda ang bayong. May lamang talong, kamatis, sili, at kung ano-ano pa. Sobra sa ani. Sabi nito, "Sayang kung masasayang." Nagulat si Tina. Napangiti at hindi alam kung tatanggi o tatanggap. "Salamat po." Mahina niyang sabi, totoo, walang arte. At doon niya unang naramdaman ang kakaibang ligaya. Yung ligayang hindi binibili, hindi hinihingi, kusang ibinibigay. Hindi iyon ang huli. Sumunod na araw, may nagbigay ng kangkong. Kinabukasan, may okra, may kalabasa, may ngiting kasabay. Marami kasi, lagi nilang dahilan, at palaging sapat iyon. Napatawa si Tina minsan dahil hindi niya alam kung paano lulutuin lahat. "Siguro," bulong niya, "ito ang problema na gusto ko." Sa likod ng bahay, may maliit na espasyo. Hindi malaki, pero sapat para sa halaman. Nagsimula siyang magtanim. Una, 1 paso, tapos 2, tapos 3. Hindi siya eksperto. Madalas mali ang dilig. Minsan sobra, minsan kulang. Pero walang nagagalit. Ang lupa, tahimik lang. Habang nagdidilig, nakayuko, nakapikit minsan, humihinga. Nararamdaman ng araw. May mga kapitbahay na dumadaan, kumakaway, ngumingiti. Walang tanong, walang komentaryo. Sa hapon, madalas siyang umupo sa harap ng bahay. Hawak ang tasa ng tsaa, o minsan, wala. Nakaupo lang. May dadaan, babati, "Magandang hapon." At yun na yun. Hindi mahaba, pero sapat. At sa bawat ngiting iyon,
Unti-unting natutunan ni Tina na ang buhay hindi kailangang punuin ng ingay para maging buo. Naging ugali ni Tina ang maglakad tuwing hapon. Hindi malayo, hindi mabilis, walang direksyon na kailangang sundan. Naglalakad lang siya, humihinga, nakatingin sa paligid. May mga punong kahoy, matatanda, parang mas marami pang alam kaysa sa kanya. May mga damo, sumasabay sa hangin, hindi nagrereklamo. Sa bukid, naroon ang mga bata, naglalaro, tumatakbo, nagtatawanan. Hindi malakas, hindi magulo. Parang bahagi lang ng hangin. Umupo si Tina sa isang silya. Sa lilim ng puno, pinanood sila. May batang nadapa, tumayo, tumawa, at nagpatuloy. Napangiti si Tina. Dahan-dahan. Parang ayaw masira ang sandali. Ang gaan nila, bulong niya. Parang wala pang bigat. Habang lumulubog ang araw, nagiging ginto ang paligid. Umiinit ang kulay, pero hindi ang ulo. Naroon lang siya. Walang kailangan sabihin. Walang kailangang gawin. May sandaling narinig niya ang sariling tibok ng puso. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3, at sa bawat hinga, parang mas lumalalim ang katahimikan. Hindi siya nalungkot, hindi rin nasabik. Naroon lang siya, kasama ang sandali. Nang magsimulang umuwi ang mga bata, isa-isa, may paalam. May ngiti. Nanatili si Tina. Nakaupo habang dumarating ang dapit hapon. Ang mundo ay hindi nagmamadali. At sa wakas, siya rin. Dumating ang gabi. Walang anunsyo. Walang bigla ang pagbabago. Unti-unting dumilim. Unti-unting lumamig. Unti-unting tumahimik. Nasa loob ng bahay si Tina. Nakaupo, nakapikit. May ilaw na mahina. Hindi nakakasilaw. Parang gabi rin ang pumili nito. Humiga siya sa kama. Hindi pagod, kundi payapa. Hindi niya hinanap ang ingay. Hindi rin niya kinailangan. Huminga siya ng dahan-dahan. 1, 2, 3. Naalala niya ang Maynila, ang ingay, ang pagmamadali, ang bigat. Hindi galit, hindi pagsisisi, pasasalamat lang. Dahil kung hindi siya napagod, hindi niya hahanapin ang katahimikan. Sa munting bahay, sa munting probinsya, natutunan niyang hindi kailangang punuin ang buhay para ito ay maging sapat. Minsan, ang kulang ay sobra na. At sa katahimikang iyon, habang ang hangin ay dumadaan sa bintana, habang ang gabi ay dahan-dahang yumayakap, si Tina ay napapikit. Hindi para tumakas, kundi para magpahinga. Tahimik ang isip, tahimik ang puso, tahimik ang gabi. At sa mundong hindi nagmamadali, pinayagan niyang ang sarili na matulog. Magandang gabi.
you.